Hindi na nagtagal si Lance, tumalikod at lumipad palayo. Ang eksena ay humihikbi, hindi inaasahan na si Renden ay magiging napakahusay sa reincarnation. Halos bihirang makakita ng isa pang immortal pill master at isang henyong eksperto. Si Stacy ay hindi sinasadyang umakyat sa ring, tumayo sa harap ni Gwanda, at buong pagmamalaking sinabi, Gwanda, ngayon dapat, bakit hindi ko pinili ang iyong kapatid, si Gustavo? Dahil, mas magaling pa si Renden kaysa kahit anong Kenzo gusto mo, sinabi mo kahapon na mahina ang mga mata ko, ngunit sa kasamaang palad, ang Kenzo na gusto mo ay hindi malapit sa pagiging kasing husay ni Renden. Pagkatapos sabihin iyon, buong pagmamalaking lumabas ng ring si Stacy sa gitna ng hindi mabilang na mga titig. Si Gwande ay nakatayong nakatulala sa ring habang ang lahat ay nagsimulang maghiwa-hiwalay, at siya ay nakatayo pa rin doon, walang katulad na bigo at nawawala. Lumapit sa kanya ang isang binata na mukhang mahina at umaaliw na sinabi, Gwanda, huwag makinig sa kalokohan ng asong iyon, ang Renden na iyon, kahit na siya ay isang Siandan Master sa unang baitang, ginagarantiya ko na kailangan niyang maging ang pinakamasamang Siandan Master, dahil walang sinuman, talaga, ang maaaring magpakadalubhasa sa dalawang bagay. Gwanda, kailangan mong maniwala sa akin, ako, si Kenzo Gao, ay tiyak na ilang bloke ang layo mula sa kanya sa mga tuntunin ng lakas sa Immortal Pill, at ang aking ang mga tagumpay sa hinaharap ay hindi niya maihahambing. Talaga. Tulad ng isang sugatang ibon, si Gwande ay abala sa pagtingin sa binata. Oo nga hindi ka dapat ma-intimidate sa kanya, kung ganoon talaga siya katalino sa Immortal Pill, matagal na siyang sikat, bakit walang nakakaalam na isa siyang Immortal Pill Master? Isang tao lang na nagbebenta ng kanyang reputasyon. Ma'am, Kenzo, dapat tulungan mo akong talunin siya, ayokong makita ng iba na mas masahol pa sa kanya ang taong gusto ko. Huwag kang mag-alala, Gwanda, sa loob ng 10 taon, ang Upper Yama Continent ay magdaraos ng isa pang Immortal Pill Conference, kapag nangyari ito, tiyak na gagawin ko ang aking marka sa conference, at ang Immortal Pills na ginawa ko ay makakakuha ng tuktok. 10 spots? Trust me. Bumalik na si Lance sa inn, at malapit nang bumalik si Belinda. Nakahinga ng maluwag si Lance, natalo niya si Gwande ngayon at naniwala na malapit nang ipaglaban ang kanyang katanyagan sa kontinente ng yaman ng Upper Fellows. At inihayag din niya ang kanyang katayuan bilang first grade Immortal Pill Master, na magiging dahilan na mas lalo pang sumikat ang kanyang katanyagan. Oo nga, bago pa man uminit ang puwitan ni Lance sa inn, may kumatok sa pinto. Pumasok ka na. Pumasok ang isang malakas na lalaki mula sa huling yugto ng Human Immortal. Kumusta, Master Zabel? Hello, at ikaw? My name is Oliver. I adore you so much. Pwede ba kitang sundan? Sa akin ano? Hanging out with you? You'll be my big brother from now on. I'll worship you as my big brother. Pagkasabi noon ni Maoil ay agad siyang lumuhod, Kuya ulit, please accept my worship. Kan, nangako ba akong kunin ka bilang kapatid ko? Kuya, kawawa naman ako, kunin mo na lang ako. Nakakaawa naman. Wala akong anumang katayuan sa aking pamilya, ako ang anak sa labas ng aking pamilya, at mayroon akong magandang talento, ngunit sa kasamaang palad, dahil ako ay isang anak sa labas, ang mga mapagkukunan ng aking pamilya para sa walang kamatayang paglilinang ay hindi bigyan mo ako ng marami, kaya nahihirapan akong umunlad. Anong pamilya ang pamilya mo? Sabihin sa katotohanan, ang aking pamilya ay hindi mas mababa sa pamilya ni Kubanba, at ang pinakamalakas na tao sa aking pamilya ay isang Mid-Earth Immortal. Og! Akala ni Lance ay isang kuting o tuta, ngunit ito pala ay isang young master din mula sa isang medyo malaking pamilya, ngunit, ito ay isang bastard young master, ngunit kahit na ano, ito ay isang medyo mataas ang status. Sinabi ng Oliver, Kuya, alam ko na sa iyong pagkakakilanlan, ang isang ordinaryong kuting o tuta ay tiyak na hindi karapat-dapat na makipag-usap sa iyo, ngunit kahit na hindi ako isang ordinaryong kuting o tuta, ako ay isang henyo ng Upper Fellows, Yama Continent, nireranggo sa nangungunang 100 sa huling yugto ng Human Immortal. Ano? Isa kang top 100 rankang heavenly. Tanging. Oo. Bakit ba gusto mo akong sambahin bilang kuya mo gayong makapangyarihan ka? Hindi naman common sense, di ba? Kuya, top 100 rankang 1 ako? Ano ba yan sa harap mo?
wala ako sa harap mo Immortal Pill Master ka at top 20 rank 1, hindi ko ikinahihiya. Sambahin kita bilang kuya ko talaga Nagulat si Lance, tila may kabuluhan ito. Sige, kukunin na kita bilang nakababatang kapatid ko. Salamat, kuya. Gayunpaman, bagaman isasama kita, hindi mo kailangang sumunod sa akin, ngunit tatandaan ko na ikaw ay aking nakababatang kapatid. Sige, salamat kuya. Maaari kang bumalik muna. Mabuti. Umalis muna si Maoil na may pagkadismaya. Sa orihinal, gusto niyang gumawa si Lance ng isang tableta para sa kanya. Pagkatapos ng lahat, medyo matapang na sambahin siya bilang kanyang kuya, ngunit sulit ito para sa Immortal Pill. Mabilis na pinaalis ni Lance ang langis ng kabayo na ito, hindi siya pinayagan ni Lance na sundan siya dahil ayaw niyang ilantad ang kanyang sekreto at gusto rin siyang subukan. Tutal, ang mga puso ng mga tao ay hindi mahuhulaan, bukod pa, ang langis ng kabayo na ito ay sumamba sa kanya. Para sa walang iba kundi ang makita ang pagkakakilanlan ni Lance bilang isang Immortal Pill Master, malamang na inaasahan niyang si Lance ay magpipino ng mga table tasks para sa kanya. Pagkatapos ay walang kabuluhang tinulungan ni Lance ang mga tao sa alchemy, upang maging isang malaking kapatid na walang kabuluhan, hindi kailangan ni Lance, si Lance ay hindi ang mga alchemy lamang, walang lakas ng Immortal Pill Master. Belinda, let's go? This place is no longer a place to stay for long, siguradong dadami pa ang pupunta sa akin mamaya. Rendan, hindi ba magandang bagay ito? Walang magandang bagay na walang dahilan, lahat sila ay nakadirekta sa akin para sa pagkakaroon ng halaga ng gamit, tulad ng langis ng kabayo na iyon ngayon lamang, hulaan niya ay naghahanap lamang siya ng isang pangmatagalang libreng alchemist, siya mismo ang nagsabi, siya ay, wala akong anumang mapagkukunan sa pamilya. Kung gayon bakit mo siya kinuha bilang iyong nakababatang kapatid? Kwentuhan lang, tingnan natin kung sincere siya. Si Lance at Belinda, ay agad na umalis sa ina iyon. Oo naman, hindi nagtagal pagkaalis ni Lance, marami pang mid at late Earth Immortals ang dumating, na lahat ay gustong makipag-hangout kasama si Lance. Saan tayo pupunta ngayon? Hindi ko alam, bakit hindi na lang tayo bumalik sa Yunluo Immortal Kingdom? Ma'am, gusto ko rin bumalik, masyadong malalim ang tubig dito, at kung hindi ako mag-iingat, baka bumalik ako sa Yunluo Immortal Kingdom. Tumango si Lance at agad na naramdaman ang lokasyon ni Stacy. Si Stacy ay kasalukuyang nasa Yang Residence. Sa bulwagan ng Yang Residence, ang lahat ay medyo walang imak, at ang pamilya Yang, na kanina ay nakakunot noo kay Lance, ay tila walang masabi nang bumalik sila sa pagkakataong ito. Sinabi ni Stacy, pinsan, ngayon wala ka nang masasabi, maganda ang mga mata ko, tama. May gustong sabihin ang pinsan ni Stacy, ngunit hindi niya magawa. Sinabi ni Stacy, sige, hindi na kita kakausapin, babalik ako para hanapin si Rendan. Sa sandaling ito, pumasok ang tiyuhin ni Stacy. Uncle. May pagmamalaki sa mukha ni Stacy. Sinabi ni Erlong, Stacy, kahit na ang Rendan reincarnation na iyon ay isang henyo, sa kasamaang palad, ang kanyang backstage ay masyadong mahina, sa tingin ko ay hindi siya bagay para sa iyo, sa Immortal World, kung walang backstage, ano ang silbi ng isang malakas na talento? Paano walang kwenta, siguradong magiging malakas siya in the future, at that time, siya na mismo ang pinakamalakas sa backstage. Ngumuso ang tiyuhin ni Stacy, kung papatayin ko siya ngayon, may backstage pa ba siyang pag-uusapan? 2032. Tito, hindi ka naman magseryoso diba? Stacy, sinasabi ko lang sa'yo na kahit sinong walang backstage ay asno, at ang isang malakas na lalaki ay kayang kunin ang kanyang buhay sa isang daliri lang, kaya ano ang hinaharap kung wala ka man lang buhay? Tito. Sige, Stacy. Wala na akong sasabihin, sa madaling salita, tandaan mo ang mga salita ko, ang backstage ay susi para makapag-grow, hindi talento o resources. Si Stacy ay hindi kumbinsido sa loob, ngunit ayaw niyang makipagtalo ng husto sa kanyang tiyuhin. Tito, alis muna ako. Umalis na si Stacy. Pagkaalis ni Stacy, ang Yang fan na iyon ay nanlumok, paralisado, ang Diyos ay talagang hindi naliwanagan, bakit niya hahayaan ang ganitong uri ng tao na magkaroon ng ganitong uri ng henyo, kung ako ay bibigyan nito, kung gayon maaari kong talagang habulin si Gwanda. Sabi ng isa sa mga pinsan ni Stacy, pare, bakit hindi na lang natin siya ilabas, hindi cool na makita siya.
Huwag kang mag-alala, tiyak na marami ang gustong pumatay sa kanya, hindi pa natin ito gagawin, tinitiyak ko, hindi siya mabubuhay ng 10 taon. Mas mabuti iyon, kung hindi, ito ay talagang hindi ka nais-nais. Stacy, nasa entrance ako sa Southern City, halika na at maghanda para umuwi. Ibinalita ni Lance ang isang mensahe kay Stacy sa kanyang isip. Sa sandaling ito, nagbago na ng mukha si Lance, at walang nakakilala sa kanya sa sandaling ito. Upang mabawasan ang hindi kinakailangang gulo, binago ni Lance ang kanyang mukha. Makalipas ang kalahating oras, dumating si Stacy sa pasukan ng South City, ngunit tumingin si Stacy sa kaliwa at kanan, ngunit hindi niya nakita si Lance. Sa oras na ito, hinawakan ng isang lalaki ang puwete ni Stacy, "Pretty girl, may date ka ba?" "Fuck off." Agad na nandidiri si Stacy. "Pretty girl, tungkol sa isang petsa." "You touch me one more? Believe me papatayin kita, andito ang lalaki ko." "You? May lalaki pa? Nasaan na siya? Palabasin mo, pangakong bugbugin mo hindi makabangon ang lalaki mo." Kahit kapat-dapat kang ikumpara sa kanya, hindi ka man kasing galing ng daliri niya." Sa sandaling iyon, lumipat si Lance sa sarili niyang boses, "Sige, ako, ito." "Ah, ikaw." "Nag-disguise ako, Tara na." "Ito." Napatingin si Stacy sa kakaibang lalaking nang-aasar sa kanya ng nakakaloko. Katulad noon, umalis si Lance sa Upper Faiyan Continent, at pagkaraan lamang ng ilang araw, bumalik si Lance sa kanyang orihinal na anyo. Pagkaraan ng 10 araw, bumalik si Lance sa Yonluo Immortal Kingdom. "Stacy, simula ngayon, libre mo na." "Anong ibig mong sabihin?" Napatingin si Yon Violet kay Lance na nagtataka. Inilabas ni Lance ang kaluluwa ni Cloud Violet. "Ah! Nakakaloko si Stacy. Ibinalik ko na ang kaluluwa mo, malaya ka na." "But, I wanted to kill you before." Abala si Cloud Violet. "Oo, pero naparusahan ka rin, naging malakas sa akin ng ilang beses. Kung gayon hindi ka ba natatakot na magsusumbong ako ngayon sa aking ama at papatayin ka muli?" Tanong ni Cloud Violet. "Oh, so, nagsusugal ako? Tara na, balik na tayo sa kanya-kanyang bahay." Sabi ni Lance at tinungo ang sarili niyang tahanan. Abala si Noddy sa pagsasabing, "Congratulations princess, finally free na, hindi mo na siya kailangan pang pigilan." Tumingin si Stacy sa likod ni Lance, sa sandaling ito sa kanyang puso, isang sandali ng pagkalungkot, hindi na niya maramdaman ang presensya ni Lance, bago kapag ang kanyang kaluluwa ay inialay kay Lance, nararamdaman niya ang presensya ni Lance sa lahat ng oras. Malaya siya, at gayon paman, wala man lang kagalakan. "Prinsesa, prinsesa." Ilang ulit na tawag ni Wild Beetle bago sumagot si Cloud Violet. "Ano ba? Hindi maganda ang mood ni Stacy." "Prinsesa, magsusumbong kami ngayon sa emperador tungkol sa ginawa sa iyo ni Renden, para mapatay siya ng emperador." "Pa!" Sampal ni Stacy. "Bold. Sinong nagsabing magsumbong ka?" "Ah, prinsesa, hindi mo ba kinasusuklaman ito sa loob? Siya ang pumatay sa ilan sa iyong mga tauhan, muntik ka ng pumatay, at nadungisan ang iyong kainosentehan, at ngayon ay hindi mo na kailangang magpasakop sa kanya, kaya bakit pa? Hindi naman sa nahuhulog ka sa kanya, di ba?" Si Stacy ay abala sa pagsasabing, "Kalokohan, paano ko magugustuhan ang isang taong dudungisan ako, ayoko lang, lahat si Renden ay nagkusa na palayain ang aking kaluluwa, medyo hindi maganda kung magsusumbong ako. Kay ama, ang bagay na ito, pagkatapos ng lahat, pinuntahan ko siya sa unang lugar." "Oh." Nodo was depressed inside and didn't say anything, a bit confused. The Stacy princess in the past was not so reasonable. How come she's so reasonable now? Pagkaalis ni Lance, nagtanong si Belinda, "Renden, bakit mo pinakawalan ang kanyang kaluluwa? Paano kung magsumbong siya sa emperador?" Ang Emperor ay isang malakas na Earth Immortal, at maraming may kakayahang tao sa Yunluo Immortal Kingdom, kaya kung sakaling may makatuklas na nawawala ang kaluluwa ni Stacy, huli na ang lahat sa oras na iyon. Kaya, bakit hindi magkusa na palayain ang kanyang kaluluwa ngayon? Ngunit, hindi ka natatakot na magsumbong siya sa emperador. Anyway, it's been a pretty natural relationship between her and us all the way back here, so I don't think she would. Actually, gustong sabihin ni Belinda man na baka may gusto sa kanya si Stacy. Say what you have to say directly.
Nakita ni Lance ang pag-aalinlangan ni Belinda. Rendan, sa intuition ng aking babae, nararamdaman ko na medyo nai-inlove si Stacy sa iyo. Naku, paano naman, mas malakas akong tao kaysa sa kanya. Namula si Belinda, nakalimutan mo na ba na malakas mo rin akong armado noon? Ah! Nagulat si Lance. Ngumiti si Lance, ang iyong mga salita ay nagpapahiwatig na mahal mo ako ngayon. Ako. Sige, uwi na. Si Belinda ay abala sa pagsasabing, Rendan, mahal kita. Hindi inaasahan ni Lance na aamin si Belinda. Gayunpaman, naramdaman ni Lance na walang kaakit-akit kay Belinda, wala siyang anumang bagay na karapat-dapat sa gusto ni Lance maliban sa kanyang kagandahan. Oh, salamat. Sabi ni Lance. Medyo nawala si Belinda sa loob nang makita niya kung gaano casual si Lance. Oh, Belinda Omad. Sinabi ni Lance, Belinda, ilang taon ka na ring wala sa bahay. Are you trying to drive me away? Hindi, ang ibig kong sabihin, hindi ka ba dapat umuwi? Ako. Umuwi ka na at tingnan mo. Tumalikod si Lance at naglakad patungo sa gate ng tirahan ng Zabel. Gayunpaman, nang makarating siya sa tarangkahan, tumalikod si Lance at sinabing, pumunta ka ng maaga at bumalik ng maaga. Natuwa si Belinda sa loob at masayang tumango, oo. Ang mga salita ni Lance ng maaga at pagbabalik ng maaga ay nagpasaya sa kanya, na nangangahulugan na si Lance ay nagmamalasakit pa rin sa kanya at gusto pa rin siyang bumalik. Kung hindi ito sinabi Lance, mahihiya siyang bumalik at hindi alam kung siya darating pa sana. Tumalbog sa bahay si Belinda. Rendan, bumalik ka na. Nakita ni Teddy si Lance na bumalik at masayang tumakbo palabas. Panginoong Ama. Rendan, my good Rendan. Niyakap ni Teddy si Lance na may luha sa kanyang mga mata. Ah, Ama, anong nangyari? May nambubuli ba sa iyo? Hindi, dahil ayos lang si tatay. Kung ganoon bakit ka umiiyak? Nasa sabik si tatay, hindi ko akalain na magiging ganito kagaling pagkatapos ng reincarnation mo. 2033. Ah! Nagulat si Lance, baka alam na nila ang nangyari sa Upper Fellows Island. Pare Sama, may alam ka ba? Oo, hindi lang ako, alam ito ng buong Yunluo Immortal Kingdom. Kakaiba, paano mo nalaman? Ang emperador ay may ilang impormante sa Upper Fertilization Yan Continent, at sila ang nagbalik ng balita na tinalo mo ang ika-20 na ranggo na henyo sa Upper Fertilization Yan Continent, at na-assess din na ikaw ay first grade Immortal Pill Master. Walang lasa na sinabi ni Lance, medyo mabilis na kumalat ang balita, gusto kong bumalik at magpanggap na iilan, ngunit alam na ang mga resulta, wala itong saysay. Oh, ikaw. Masayang ngumiti si Teddy. Nagmadali ding lumabas ang madrasta ni Lance, at lahat ng mga katulong ng Zabel residents ay tumakbo palabas at tumingin kay Lance na may sambahin na mga mata. Si Teddy ay abala sa pagsasabing, Rendan, huwag kang mag-antala, pumunta sa palasyo upang harapin ang santo. Bakit mo gustong pumunta sa palasyo? Sinabi ng emperador na dalhin siya sa kanya kapag bumalik ka. Sinabi ni Lance, kung sasabihin niyang makikita niya siya, hindi ako mawawala ng mukha. Rendan. Galit na galit si Teddy Zabel. Okay, makinig ka, makikita ko siya. Walang pagpipilian si Lance kundi sundan si Teddy sa palasyo. Sa sandaling ito, sa pangunahing bulwagan ng palasyo, ang emperador ay nasa pangunahing bulwagan kasama si Master Chen, tinatalakay ang usapin ng Immortal Pill. Master Chen, itong Immortal Pill, sa tingin mo ilang araw bago matapos? Magalang na tanong ng emperador. Sa sandaling ito, isang lingkod ang nagulat, kamahalan, bumalik na si Prinsesa Stacy. Ah, bumalik na si Stacy. Oo, nabalitaan ko na bumalik na rin si Rendan. Good. It's good to be back. I was afraid that something unexpected happened on the way. Nakangiting sabi ni Emperor. Ang Master Chen na iyon, sa sandaling iyon, ay hindi komportable sa loob. Natural, alam din ni Master Chen na ang pagtatasan ni Lance sa first grade Immortal Master, at si Lance ay napakalakas sa mga tuntunin ng lakas, na naging dahilan para hindi komportable si Master Chen sa loob. Dati, si Lance ay nagkusa na sambahin siya at tinanggihan ni Master Chen at ininsulto siya, ngunit hindi niya inasahan na si Lance ay magiging isang first grade Immortal Master ng ganoon kabilis.
At ngayon, nang marinig ng emperador na si Lance ay bumalik at kumilos ng napakasaya sa kanyang mukha, mas nagalit si Master Chen. Maya-maya, dumating si Stacy. Magbigay galang ka kay ama. Stacy, bakit ka umalis nang walang sinasabi? Pare Emperor, ako. Hindi alam ni Stacy kung paano ito sasabihin, dapat niyang patayin si Lance. Humalaklak ang Emperor, hindi mo na kailangang sabihin, alam ko na, hindi ko inaasahan na mai-inlove ka sa lalaking Renden na iyon, at lihim na sinundan siya sa Upper Feian Continent. Ah, pare, paano mo nalaman? Biro lang, ang aking ama ay hindi bababa sa hari ng isang walang kamatayang kaharian, wala ba akong kaunting impormasyon sa Upper Feian Continent? Narinig ko ang lahat tungkol sa iyo at kay Rendan. Gusto mo si Renden hanggang sa nawalang ibang makakakita sa kanya. Dati, hiniling ng tatay ko ang tiyuhin mo na tumulong sa paghahanap ng kapareha para sa mga Upanishad, at diretso kang tumanggi alang-alang kay Rendan. Hahaha, hindi ko akalain na ganyan ka pala kalakas ng loob. Magmahal at mapot ng sobra. Nagtaka si Stacy, pare, narinig mo ang tungkol dito at hindi ka galit. Hahaha, ang galing naman ni Renden, bakit magagalit si father? Sinabi ni Stacy, Ama, huwag mong isipin na hindi ko alam, ang iyong orihinal na inaasahan para sa akin ay makahanap ng isang taong may kapangyarihan sa Upper Feiama Continent, ngunit si Renden ay walang kapangyarihan, at, hindi nasisiyahan ama, tiyuhin. Parang hindi kontento sa akin at kay Rendan. Hahaha, tama, ang orihinal na inaasahan para sa iyo ay talagang gayon, ngunit ikaw at si Renden ay labis na nakadikit, paanong hindi ka matutupad ng aking ama? At saka, hindi ka nag-iisang anak na babae para sa aking ama, maaari niyang mahanap isang anak na babae, halimbawa, si Megan, maaaring magkaroon siya. Humanap ka ng malakas na laban sa Upper Yama, ah. Oh. Medyo masaya si Stacy sa loob, ngunit, medyo naliligaw, dahil siya at si Lance, hindi naman ganoon iyon, at ngayong nailabas na ni Lance ang kanyang kaluluwa, walang intersection sa pagitan nila. Mabilis na umalis si Stacy. Hindi nagtagal pagkaalis ni Stacy, dumating sina Lance at Teddy. Pumasok si Lance sa pangunahing bulwagan at nakita ang emperador at si Master Chen na nag-uusap tungkol sa emperador na hinahayaan si Master Chen na linisin ang kanyang mga table tasks. Yumuko sina Lance at Teddy, tingnan ang emperador. Hindi nagustuhan ni Lance ang emperador sa loob, kaya peke ang pagsamba. Si Master Chen na iyon ay hindi na masaya sa loob, nang makita niya si Lance, agad niyang sinabi, Teddy, ang emperador at ako ay may mahahalagang bagay pa, kayo muna ay lumabas. Direktang tinawag ni Master Chen si Teddy, hindi man lang sinabi ni Lance ang kanyang pangalan para ipakita na wala siyang pakialam kay Lance. Ang emperador, nang makita ito, ay maaari lamang sundin ang kagustuhan ni Master Chen at tanggapin si Teddy mamaya. Siyempre walang opinyon si Teddy, ngunit si Lance ang nagsabi. Matagal nang hindi nasisiyahan si Lance sa Master Chen na ito. Agad na sinabi ni Lance, bakit ako lalabas? Isa ka ring Immortal Pill Master, isa rin akong Immortal Pill Master, pinatawag ako ng Emperor, lalabas ka lang ba kapag sinabi mo? Nang makita ni Master Chen na napakayabang pa rin ni Lance, nagalit siya at sinabing, Rendan, huwag mong isipin na dahil lang sa na-appraise mo ang isang level 1 Immortal Master, sa tingin mo ay magaling ka, at nang ahas kang maging bastos. Sa harap ko. Sinabi ni Lance, oo, tama ka, nagiging wild ako sa harap mo, ano ka ba, level 2 Immortal Pill Master, how dare you be such a grifter here, unfortunately, ako, Zabel, partial. Sa iyo. Rendan, sasabihin ko sa huling pagkakataon, umalis ka na agad dito. Paano kung ayaw mo? Tingnan natin, kung gayon, kung ikaw o ako ang pipiliin ng emperador. Umungol si Master Chen, pagkatapos ay tumingin sa emperador. Ang emperador ay nanlumo, hindi inaasahan na sina Renden at Master Chen ay hindi magkatugma sa apoy at tubig. Sige, tumigil na kayong dalawa sa pagtatalo. Sinabi ni Master Chen, Sovereign, kasama siya o wala ako, pipiliin mo. Ito. Sandaling natahimik ang emperador. Sinabi ni Lance, Sovereign, huwag mo akong sisihin sa pagiging iskandalo, ang aking inirerekomendang tagapagturo para sa pagtatasa na ito ng isang first grade Immortal Pill Master, ngunit isang second grade Immortal Pill Master.
Si Master Chen ay tumawa sa kahihiyan, na para bang ito ay isang malaking biro, isang second grade na inirerekomendang tagapagturo, ngunit siya ay talagang may lakas ng loob na ilabas ito. Ngumuso si Lance, anong tinatawa-tawa mo, hindi naman sa minamaliit kita, basta ikaw, nasa 100,000 milya ka sa likod ng mentor na inirekomenda ko sa akin. Talaga. Kung gayon gusto kong makita kung sinong second grade Immortal Pill Master ang may napakagandang mukha. Direktang kumuha si Lance ng isang sulat ng rekomendasyon at sinabi, Master Trisha, narinig mo na ba ito? Ah, Master Trisha. Master Trisha. Nagulat ang emperador, na si Master Chen ay nanginginig din ng pisikal, maging si Teddy ay nagulat din. Agad nang umiti ang emperador at sinabing, Teddy, huwag tumayo, dali, bigyan ng upuan si Teddy. Kaagad, dinala ng katulong si Lance ng upuan. Napakasama ng tingin ni Master Chen sa puntong ito, dahil matagal na niyang tinatalakay ang Immortal Pills kasama ang Emperor, at hindi pa siya nakakaupo, habang si Rendan, isang first-class Immortal Pill Master, ay binigyan ng upuan. Umupo si Lance sa kanyang puwitan at nagsabi, Salamat, kamahalan. O Rendan, talagang itinago mo kami sa dilim. Magiliw na sabi ng emperador. Sinabi ni Lance, paumanhin, Sovereign, maaari mo bang palabasin si Master Chen saglit at pagkatapos ay maaari tayong magkaroon ng magandang pag-uusap? Ito. Medyo nalilito ang Emperor, kung tutuusin, si Master Chen ay isa pa ring second grade Immortal Pill Master, at umaasa sa kanya na tutulong sa pagpino ng mga pills 2034. Hindi na kailangan. Inihagis ni Master Chen ang kanyang manggas at umalis ng mag-isa na may halong galit. Ang sabi ng emperador, Master Chen, bumalik ka muna at pag-aralan mong mabuti ang pil na iyon, hahanapin kita sa ibang araw. Umalis si Master Chen nang walang sinasabi. Ang emperor ay labis na nag-aalala na si Master Chen ay aalis ng ganoon lang, kung alam niya iyon, mas mabuting huwag na lang hayaang dalhin ni Teddy si Rendan upang makita siya kaagad. Rendan, tingnan mo ang kabutihang nagawa mo. Kabanal-banalan, sinisisi mo ba ako sa galit sa kanya? Hindi ba? Your Holiness, kung sinisisi mo ako, mali ka, na-assess ko sa isang first-grade Immortal Pill Master, hindi niya ako matitiis kahit kailan, kahit na walang pangyayari ngayon, tiyak na sesubog ang mga salungatan sa hinaharap. Ngayon, bahala na. Ikaw, piliin mo siya o ako. Rendan, pero si Master Chen? Kung tutuusin, ang tanging Siyandan Master na mahahanap ko para tumulong sa akin, at ikaw, napakahina mo pa rin, alam ng Diyos kung kailan ka magiging grade 2 Siyandan Master. So, sugal lang kaya ang isa, di ba ganyan ang buhay? Napabuntong hininga ang emperador. Kamahalan, walang ibang gagawin ngayon, aalis muna ako. Tumayo si Lance at umalis, wala nang ibang masabi. Hindi rin pinigil ng emperador si Lance, at nahulog sa pagmumuni-muni. Tamang-tama, kinabukasan, isa sa kanyang mga tauhan ang dumating upang magulat, soberano, si Master Chen ay umalis at ngayon ay nasa tarangkahan ng lungsod. Nagulat ang emperador, wala na talaga. Hindi man lang ito inisip ng emperador at agad siyang sinundan. Sa pintuan ng lungsod, naabutan ng emperador si Master Chen. Grandmaster Chen, and stay. Huminto ang emperor sa daraanan ni Master Chen. Ngumuso si Master Chen, Sovereign, kasama siya o wala ako, pipiliin mo. Master Chen? Bakit kayo mag-abala? Wala kayong malaking sama ng loob ni Rendan sinamba ka lang niya noon at tinanggihan mo, at ngayon pakiramdam mo hindi ka na makakalabas ng stage, pati ang ugali niya. Medyo mayabang kahapon. Your Holiness, hindi na kailangang sabihin pa, nandyan siya na wala ako. Ang emperador ay muling nagpayo, Master Chen, kahit bigyan mo o ng mukha pwede ba, tayo ay nagtutulungan sa loob ng maraming taon, wala ka bang nararamdaman para sa akin? In a word, with him and without me, want me to stay, he dies. Want him to stay, I go. Master Chen, ikaw ay nasa hustong gulang na, bakit mo kailangang mag-abala sa isang bata, si Rendan ay bata pa at masigla. Hindi na kailangang sabihin, nandyan siya na wala ako. Si Master Chen ay hindi pangkaraniwang determinado. O Master Chen, ikaw. Hindi ba naiintindihan ng kamahalan ng aking mga salita? Kasama niya at wala ako, si Chen, ay pupunta sa alinmang kahariang walang kamatayan na may katayuan na kasing ganda ng isang ito.
Soberano, bibigyan kita ng isa pang pagkakataong pumili, siya o ako. Medyo nagalit ang emperador, masyadong walang utang na loob. Bumantong hininga ang Emperor, Master Chen, huwag kang maging hindi makatwiran, ano ang kinakaladkad mo sa harap ng haring ito, ikaw ay wala, ito ay isang pangalawang antas na Immortal Master, at isang pangalawang antas na Immortal Master sa pinakamasama, sa The Upper Fellows Kingdom, ang antas mo ay nasa ilalim ng tambak, lumapit ka sa akin, ginawa kitang panauhing pandangal, talagang akala mo ay isang tao ka. At hinayaan mo pa akong pumili, naniniwala ka ba na sampelan kita hanggang mamatay? Ikaw. Napaatras si Master Chen sa takot, hindi inaasahan na ang emperador na maamo at mapagpakumbaba sa kanya kanina ay biglang magiging ganito. Ang emperador ay umungal, bumalik ka sa iyong alchemy, at huwag kang umalis sa silid ng daan ng kalahating hakbang nang hindi ko utos mula ngayon. Ah, soberano, hindi mo ako mapipilitang ganito, ito ang kalayaan ko. Kalayaan, katawa-tawa na kalayaan, kung handa akong bigyan ka ng kalayaan, mayroon kang kalayaan, kung hindi ako handang bigyan ka ng kalayaan, wala ka ring buhay na kalokohan, kaya bakit hindi mo ibalik ang fox sa pagpino? Malamig ang tingin ng emperador at lumakas ang hangarin sa pagpatay. Soberano, hindi ka mabait. Sampal. Sa isang tuyong sampal, bumagsak si Master Chen sa lupa. Mabait ako sa'yo ate. Zani yun? Ako man lang ay second grade Immortal Pill Master, ganito ang pakikitungo mo sa akin, ibubunyag ko ang iyong masasamang gawa at ipaalam sa buong kontinente ang tungkol sa iyong mga pangit na masasamang gawa. Sabi ni Master Chen sa galit, nanginginig ang kanyang balbas sa galit. Sampal. Isa pang sampal. Sa tingin mo ba ay natatakot ang haring ito, at ang paglalantad sa aking masasamang gawa upang makita kung may pagkakataon kang umalis sa aking immortal na kaharian ay ang tunay na bagay? Pagkatapos sabihin iyon, itinaas ng emperador ang buhok ni Master Chen at bumalik sa palasyo. Sa isang kisap mata. Sumigaw si Master Chen sa langit, hindi inaasahan tatalikuran siya ng emperador ng ganito. Halika. Sunduin mo ang Black Prisoner. Oo. Hindi nagtagal, dumating ang isang lalaki mula sa huling yugto ng Mortal Immortal, at ang lalaking ito ay mukhang napakalakas. Kuya, anong order mo? Black Prisoner, simula ngayon, binabantayan mo si Master Chen hanggang sa kamatayan, huwag mo siyang payagan na umalis sa pill room ng kalahating hakbang, pilitin siyang pinuhin ang kanyang mga table tasks araw-araw, kung maglakas loob siyang maghinay-hinay sa anumang paraan, lumaban. Kuya, kailangan ba talaga ito? Nataranta ang Black Prisoner. Itong anak ng asong ito, umaasa sa kanyang ranggong dalawang Immortal Pill Master, naglakas loob siyang i-blackmail ang haring ito, hindi ko ginawa ito dahil kay Rendan, wala itong kinalaman kay Rendan, siya ang nangasar sa akin. Second grade Immortal Pill Master, hindi ko siya binibigyan ng pagkakataong mabuhay, wala siyang kwenta. Oo, kuya. Ang Black Prisoner ay marahas na binuhat si Master Chen at naglakad palayo. Muling sumigaw ang emperador, may tao, kunin mo si Rendan para sa akin. Oo. Sa tirahan ng Zabel. Bago dumating ang mga tauhan ng kanyang kamahalan, isang lihim na linya ang dumating upang magulat. Master Zabel? Young Master Zabel, nahuli na ng kanyang kabanalan si Master Chen pabalik. Sabi ng lihim na linyang iyon. Sinabi ni Lance, katulad ng nahulaan ko, aalis si Master Chen at tiyak na ibabalik siya ng emperador. Hindi ko lang alam kung paano ako haharapin ng emperador. Si Master Chen ay dapat mapili ng kanyang kamahalan, ang emperador ay hindi gustong nananakot. Naiintindihan. Medyo nakiramay si Lance kay Master Chen. Gayunpaman, si Master Chen, isang taong pinalayaw ng emperador sa lahat ng oras na ito, ay medyo naaanod, kaya naging sanhi ito upang hindi niya makilala ang kanyang pagkakakilanlan, pagbabante sa emperador, talagang naghahanap ng kamatayan, gusto ng emperador na mabuhay siya. At mamatay ayon sa gusto niya, anong mga kwalifikasyon ang mayroon siya upang pilitin. Gayunpaman, hindi maiwasan ni Lance na isipin ang sarili. Bagamat galit siya kay Master Chen, sa mata ng emperador, marahil ay ganoon din, gagawin niya kay Master Chen kung ano ang gagawin niya kay Lance, depende kung sino ang sumuway. Sa sandaling iyon, dumating ang alipin upang magulat, ang kanyang kamahalan ay nagpadala ng isang tao upang sabihin, hayaan ang binatang Panginoon na pumasok sa palasyo upang harapin ang santo. Got it?
Ikinaway ni Teddy ang kanyang kamay at sinabi kay Rendon, Rendon, walang dapat mangyari, di ba? Huwag kang mag-alala, ama, kung gusto akong saktan ng emperador, nangako na siya kay Master Chen na babarilin ako hanggang sa mamatay. Nakita na ng emperador ang aking kinabukasan at potensyal, at iniisip ng emperador na mahal namin ni Stacy ang isa't isa. And he already considers me as one of his own. Syempre, in the future, if I fall out with Cloud Violet, hehe, then I'll end up no different than Master Chen. Pero, akala ko sinabi mo na ayaw mo kay Cloud Violet. 2035. Dahil hindi ko gusto, hindi ibig sabihin na hindi ako interesado, tsaka, magagamit ko ang Cloud Violet para makuha ang mga resources na kailangan ko para matulungan akong maging makapangyarihan, wala naman akong mawawala, at ano pa ang manggahas niya. Para sabihin kong sinipa ko si Cloud Violet sa mukha noong nalampasan ko ang Emperor sa hinaharap. Rendon, hindi mo masasabi ang mga ganyan ngayon. Syempre, hindi ako tanga? Sige, papasok na ako sa palasyo. Agad na pumasok si Lance sa palasyo. Hinihintay siya ng emperador sa main hall, ang hindi inaasahan ni Lance ay naroon din si Stacy. Ibigay mo ang iyong paggalang sa kanyang kamahalan. Rendon, gustong umalis ni Master Chen ngayon, alam mo naman ang tungkol dito, di ba? Hindi ko alam. Dumating na si Master Chen sa tarangkahan ng lungsod at pinigilan ko siya, nakiusap ako na manatili siya, sabi niya, kasama ka at wala siya. Kung mananatili siya, dapat kanyang barilin. Anong kasuklam-suklam? Galit na galit ni Lance. Alam mo kung ano ang ginawa ko. Tinanggihan ko lang ang hiling niya na barilin kita hanggang mamatay, which is impossible, ibig sabihin ikaw ang pinili ko. Salamat, kamahalan, tiyak na tutuperin ni Zabel ang inaasahan ng kamahalan. Napakabuti, Rendon, mahal mo ni Stacy ang isa't isa, kaya bibigyan kita ng kasal. Syempre, kailangan kong humingi ng pahintulot ng iyong mga partido. Ngayon, sabihin mo sa akin, handa ka bang magsama? Ito. Medyo nag-alinlangan si Lance, kung ipagkakaloob ang kasal, si Stacy ang magiging asawa niya, hindi ito maganda, si Stacy ay isang prinsesa, tiyak na hindi papayag ang emperador na magkaroon ng ibang babae si Lance, kung gayon ano tungkol kay Talia at sa iba pa. Rendon, bakit ka nag-aalangin? Tanong ng emperador. Sinabi ni Lance, sa totoo lang, kahit payag ako, natatakot akong ayaw ng prinsesa. Oh, Stacy, sasabihin mo ba sa harap ng mukha ni Father, willing or unwinding? Kung ayaw mo, huwag na huwag mong pilitin. Ako. Tumingin si Stacy kay Lance at pagkaraan ng ilang segundo, tumango, payag ako. Si Lance ay nalilito sa loob, si Stacy ay handang pakasalan siya. Rendon, payag si Stacy, di ba? Don't tell me ayoko, nagawa mo na lahat ng pinagsamahan nyo nitong mga araw na magkasama kayo ni Stacy sa Upper Yama Continent. Nagulat si Lance, tapos na, ngunit hindi kusa tila nasubok si Stacy at naisip ng emperador na sila ni Lance ay nagmamahalan. Marahil ay dahil luto ang hilaw na kanin kaya hindi pumayag ang emperador sa kahilingan ni Master Chen. Sinabi ni Lance, kamahalan, payag ako. Habang nakatayo ngayon, kung mangangahas si Lance na tumanggi, natatakot ako na hindi siya makakalabas ng palasyong ito, na nakipaglaro sa anak ng isang tao at ngayon. Na sinasabi na ayaw niyang pakasalan siya, hahayaan siya ng emperador na mabuhay upang sabihin ang kwento. Ngumiti ang emperador, napakabuti, kaya miyembro ka rin ng maharlikang pamilya ng aking Yunlu o Immortal Kingdom, Rendon, huwag kang mag-alala, hindi kita pakikitunguhan ng masama, gagawin ko ang lahat ng aking makakaya upang linangin ka, ngunit dapat mong laging tandaan, ikaw ang tao ni Stacy, ang aking manugang, hinding-hindi magtaksilan. Emperor, huwag kang mag-alala, ako, si Zabel, ay hindi ganoong uri ng tao, kami ni Stacy ay nagmamahalan, naaakit sa isa't isa, malayang pag-ibig. It is precisely because you are in free love that I am at ease with you. Okay, you guys can go back first, pick a date to get married. Salamat, Kabanalan. Ano? At tinatawag mo akong Your Holiness. Nanlumo si Lance, salamat, Ama. Hahaha. Ikinumpas ng emperador ang kanyang kamay at nasa mabuting kalooban. Sabay na lumabas ng main hall sina Lance at Stacy.
Sa sandaling lumabas na ng palasyo, si Lance ay nagkunwaring napakabait at hinaila ang kamay ni Stacy. Stacy, I'm so happy. From now on, we can be together openly and honestly. Sabi ni Lance. Ang mukha ni Stacy. Isang piraso ng kahihiyan, habang ang emperador sa palasyo ay narinig ito at ngumiti sa kasiyahan. Agad na hinaila ni Lance si Stacy palayo. Sinabi ng emperador sa isang tagapaglingkod, pumunta ka, sumunod ka at tingnan mo. Oo. Ang lingkod na iyon, ay agad na sumunod kay Lance ng tahimik. Marahil ay hindi pa rin sigurado ang emperador at gustong makita kung si Lance at Stacy, ay talagang nagmamahalan sa isa't isa o kung may layunin si Lance. Hinaila ni Lance si Stacy at dumating sa lugar kung saan nakatira si Stacy. Nang makapasok siya sa silid, galit na hinalikan ni Lance si Stacy. Rendan, huwag kang ganyan. Medyo tanga si Stacy. Bumulong si Lance, I'm sorry, ang iyong ama ay tiyak na magpapadala ng isang tao na susunod sa atin, kailangan kong gawin ito. Dahil handa kang pakasalan ako, nangangahulugan iyon na mayroon kang tunay na nararamdaman para sa akin, tama. Sinabi ni Stacy, kung ayaw kong pakasalan ka ngayon, patay ka na. Ang katotohanan na hindi ako birhen ay alam na ng aking ama at ina, kaya kung hindi ako handang pakasalan ka, mabubuhay ka pa ba? So sinabi mo lang na papakasalan mo ako, hindi dahil gusto mo ako, kundi dahil ayaw mong mamatay ako. Yes, you're a genius, and it's a shame to die like that. However, the fact that I don't want you to die ay may sinasabi na, hindi mo ba alam? Stacy bit her lips. Oo. Ipinapakita na nito na gusto niya si Lance, kung hindi, bakit pa niya pakialam ang buhay o kamatayan ni Lance? Salamat. Muling humalik si Lance, at silang dalawa ay nagkagulo. Hindi nagtagal, namula ang lingkod na iyon at bumalik para iulat sa emperador, kamahalan. Rendan at Prinsesa Stacy, nagmamadali sila, ang isang iyon. Ang alin? Iyon ang isa. Nagulat ang emperador, saka tumawa, itong lalaking ito, balisa, ha? Sa halip na magalit, natuwa ang emperador, ibig sabihin, totoo ito sa pagitan nila. Kaya lang, isang buwan, talagang ikinasal sina Lance at Stacy. Si Lance ay lubos na naawa kay Talia at sa iba pa, ngunit si Lance mismo ay hindi makontrol ang kanyang sariling kapalaran. Siyempre, si Stacy ay may nararamdaman para kay Lance, kahit na may kaunting masamang dugo sa nakaraan, ngunit sa halip, ito ang naging tadhana ng kanilang pagsasama. Hindi ipinaalam ni Lance kay Talia ang tungkol sa kasal niya kay Stacy, hindi ito magandang araw para sa isang piging ng kasal. Sa araw ng malaking kasal, lumakad si Prinsesa Megan kina Lance at Stacy na may dalang tasa ng alak. Congratulations, Sister Stacy, congratulations, Rendan. Salamat. Tumingin si Lance sa dating dream lover na ito at ngumiti. Salamat, Ate Dream. Masaya si Stacy. Gayunpaman, hindi masyadong tumingin si Megan kay Lance, mukhang hindi siya masyadong masaya. Nagulat si Lance sa loob, hindi pwede, may nararamdaman din si Megan para sa akin, di ba? Tinapos ni Megan ang kanyang toast at umalis. Nagpatuloy sina Lance at Stacy sa pakikitungo sa ibang tao. Umalis si Megan sa venue ng kasal at naupo mag-isa sa isang hardin sa likod. Ngumiti ng mapait si Megan. Nalaman ni Megan na naiingit siya kay Stacy, o si Stacy ay mas matalino kaysa sa kanya. Sa katunayan, nang malaman ni Megan na natalo ni Lance si Guande sa Upper Feian Continent, gayon din ang pagkuha ng titulong First Grade Immortal Pill Master, sinamba talaga ni Megan si Rendan at itinapon ang lahat ng larawan ng nakaraan ni Rendan. Gayunpaman, ang sumunod na nangyari ay ang Rendan at Stacy ay umibig sa isa't isa, at si Megan ay biglang nakaramdam ng pagkawala. Sa orihinal, si Megan, sa loob ng 50 taon, ay magsasagawa ng isang paligsahan sa paggawa ng mga pasporo, at sa loob niya, siya ay tiyak na piliin si Rendan, ngunit ngayon ay walang pagkakataon. 2036. Ilang araw ang nakalipas, sinabi sa kanya ng emperador na sa hinaharap, makakahanap siya ng isang makapangyarihang binata para kay Megan sa Upper Feian Continent, at pagkatapos ay ikakasal ang taong iyon upang patatagin ang kapangyarihan ng Immortal Kingdom. Maya-maya lang, biglang tinapik ng isang lalaki ang balikat ni Megan. Ano ang iniisip ng isang tao? Sino? Lumingon si Megan, ngunit si Lance iyon sa uniforme ng nobyo. Rendan.
Nagulat si Megan. Prinsesa Megan, ano ang iniisip mo, isang taong naliligaw, iniisip mo ba kung gaano kahusay kung ang nobya ngayong gabi ay ikaw? Galit na sinabi ni Megan, Brendan, matapang ka. Haha Megan, I'm a person who came here. I'm married to Stacy. You look lost. Halata naman na gusto mo rin ako, hindi ako nagkakamali. Brendan, bilasan mo at bumalik. See you and me here. That's the end. Nag-aalalang sabi ni Megan. Masyado na akong nainom ng alak, lumabas ako para umihi at nasagasaan kita, hindi ba? Brendan, magmadali kang bumalik. Sinabi ni Lance, Prinsesa Megan, alam mo ba na ikaw ang aking pinapangarap na manliligaw sa aking nakaraang buhay, at ngayong gabi nang makita kitang parang naliligaw, sa hindi malamang dahilan ay sumakit ang puso ko, bigla kitang gustong hawakan sa aking mga bisig. Pagkatapos ng lahat, minsan ikaw ay isang hindi maabot na pangarap para sa akin. Brendan, baliw ka. Nagulat si Megan, naglalaro talaga ito ng apoy. Si Lance ay nainom ng kaunti. Megan, I like you. Sabi ni Lance habang umiinom ng alak. Brendan, ikaw. Nanginginig ang katawan ni Megan, nakaramdam ng takot at biglang masaya sa loob. Kung biglang sumulpot si Itay, o kung may nakakita na nandito sila ni Lance sa gabi ng kasal upang gumawa ng lihim na pag-amin, kung gayon magiging game over na talaga. Megan, bakit hindi ikaw? Actually kanina ko pa iniisip na sumali sa marriage recruitment contest mo, umaasa na ako ang pipiliin mo, pero hindi ko akalain na ikakasal muna ako kay Stacy, napakagandang gawin. Sabi ni Lance. Brendan, mangyaring huwag sabihin ito. Si Megan ay abala. Megan, hindi na ba kita makukuha? Brendan, ikaw. Biglang hinalikan ni Lance ang bibig ni Megan. Ah! Dilat ang mga mata ni Megan, mukhang tanga, ito ang unang halik niya. Sa sandaling ito, sa di kalayuan ng hardin sa likod, may mga boses. May darating. Nagising si Stacy sa gulat at agad na itinulak si Lance palayo. Gustong maabutin ni Lance at sumigaw, Megan, huwag kang pumunta. Pa! Ibinalik ni Megan si Lance gamit ang isang sampal at pagkatapos ay mabilis na nawala sa gabi, si Megan ay bumalik sa kanyang boudoir sa takot, hindi niya alam kung nalaman niya ang tungkol sa mga kaganapan ngayong gabi. Gayunpaman, naaalala ang halik niya. Kanina lang, namula siya agad. Si Lance ay sinampal ni Megan, at ang lalaki ay natahimik. Damn, talagang nalasing ako at nalito. Ang noo ni Lance ay bumuhos sa malamig na pawis. Pambihira ang alak sa Immortal World, karaniwan sa mga immortal na malasing, talagang lasing si Lance pagkatapos uminom ng marami. Nakakapagtaka lang, shit, hinahanap ko si kamatayan. Pinunasan ni Lance ang malamig na pawis. Sa gabi ng kasal, nagkumpisal sa isa pang prinsesa, pilit na hinahalikan, o aking Diyos, kahit alin ang kilala ng emperador, ito ay isang bagay ng pagpatay sa kanyang ulo. Sa sandaling iyon, dumating ang ilang katulong na may dalang mga parol. Agad na nagpanggap si Lance na umiihi. Ah! Natarante ang iilang katulong na iyon at umalis sa takot. Sumipol si Lance at tumingin sa kaliwat kanan upang masiguradong walang tao, pagkatapos ay bumalik sa eksena ng kasal. Brendan, saan ka nagpunta? Medyo masama ang loob na tanong ni Stacy. Asar, alam mo, uminom ng napakaraming alak at umihi ng sobra. Sabi ni Lance na medyo nakonsensya. Hindi na nagtanong pa si Stacy. Pagkatapos noon, nagpatuloy sila pag-inom at pag-iinuman hanggang heteng gabi. Sa ikalawang kalahati lamang ng gabi, bumalik siya sa kuweba. Ang sandaling ito ay ang oras na pag-aari nila. Ngayong gabi, si Megan ay nakahiga lang sa kama, hindi natutulog magdamag. Sa wakas, bumantong hininga si Megan, ako ang pangarap mo, kung saan hindi na tayo pwede. Kinabukasan, nagpadala ang emperador ng isang magandang regalo. Brendan, ito ay isang magandang regalo mula sa emperador, 300 milyong taong gulang na immortal na damo. Hinawakan ni Lance ang 100 milyong taong gulang na immortal grass sa kanyang kamay, at ang kanyang buong katawan ay nanginag. Hindi alam ni Lance kung gaano karaming immortal fate ang maiipon niya at kung magkano ang maaari niyang i-upgrade pagkatapos na gawing isang immortal pill ang 100 milyong taong gulang na immortal grass na ito at inumin ito. Salamat, Ama. Masayang sabi ni Lance.
Hindi na kailangang maging magalang, ito ang tamang gawin, hiniling sa akin ng emperador na ipaalam sa iyo na maaari mong inumin ang tatlong immortal na damong ito, na pumunta at hilingin kay Master Chen na gawing immortal na mga table tasks, pagkatapos ng lahat, kung ano ang kanyang pinipino. Ay isang pangalawang antas na immortal na tableta, habang ang iyong pinipino ang iyong sarili ay isang unang antas na immortal na tableta lamang. Pipino ba sila ni Master Chen para sa akin? Kung maaari itong gawing grade 2 immortal pill, tiyak na ikalulugod ni Lance na gawin iyon. Nako, kailangan maging payag ni Master Chen kahit hindi, sige, alis muna ako. Inalis ni Lance ang 300 milyong taong gulang na immortal grasses. Sinabi ni Stacy, Brendan, ang aking ama ay umasa ng malaki mula sa iyo. Bakit mo naman nasabi yan? 300 milyong taong gulang na immortal grasses, ito ay sapat na upang ipakita na kahit sa Upper Felhel Continent, walang maraming pamilya na madaling kumuha ng 300 milyong taong gulang na immortal grasses. Well, kailangan kitang pasalamatan para dyan. Fool, asawa mo na ako, ano bang dapat banggitin salamat? Oh, Dean. Tanong ni Stacy, nga pala, ngayong kasal ka na sa akin, paano mo haharapin ang relasyon ninyo ni Belinda? Belinda. Hindi ito binanggit ni Cloud Violet, nakalimutan ni Lance na mahigit isang buwan na ang nakalipas mula noong umuwi si Belinda. Ano sa tingin mo ang dapat gawin tungkol dito? Sinabi ni Stacy, I can mind what happened between you and Belinda in the past, but I hope that in the future, you don't have any relationship with her. Ako, after all, ang prinsesa ng isang bansa, kung sino mang babae ang makakasama sa akin ng isang lalaki, kung gayon paano ko may lalagay ang aking mukha. Tama ang sinabi mo, huwag kang mag-alala, ituturing kita ng 1,000 beses na mas mahusay, hinding-hindi kita ipagdadamot. Sabi ni Stacy na may kasiyahan. Mukha. Ngumiti si Lance, si Belinda ay isang maliit na bagay, ang susi ay kung ano ang tungkol kay Talia at sa iba pa, ngayon ay hindi alam ni Stacy at ng iba pa na sila ay umiiral. Sinabi ni Lance, ibig sabihin, maaari lang kitang maging babae sa hinaharap. Haha, ang 3 immortal grasses na ito ay talagang hindi ganoon kadaling kunin, nagbabayad ng malaki. Sabi ni Lance. Pinunasan ni Stacy ang malamig na pawis at sinabi, hindi kaya ang 3 sari ng immortal na damo ay hindi maihahambing sa isang Belinda. Hindi. Na-misunderstood mo ang ibig kong sabihin? Ang ibig kong sabihin ay sa pagpapakasal ko sa iyo, makakatulog lang ako ng isang babae sa hinaharap, hindi mabilang ang mga babae, tama, hindi ba isang malaking kawalan iyon, hindi? Ang daming fairy grass ay makakapagpapalit nito Brendan, huwag kang magbiro dyan, okay? Pakiusap ni Stacy. Bumantong hininga si Lance, napakasarap. Kung sa araw na iyon, nang dumating si Stacy upang patayin siya, sa yungib na iyon, direktang pinatay ni Lance si Stacy, marahil, wala nang masyadong mangyayari ngayon. Kung napatay niya si Stacy sa araw na iyon, tiyak na hindi makakatakas si Lance sa pagtugis ng wild beetle. Naisip ni Stacy na hindi nasisiyahan si Lance, nag-alinlangan, kinagat ang kanyang ngipin at sinabing, okay, Brendan, kung gusto mo talaga ng napakaraming babae, lahat ng mga katulong ng palasyo sa tabi ko, maaari mong hayaan silang pagsilbihan ka hanggat gusto mo. Pero ikaw lang ang nakakaalam ng bagay na ito at ako ang nakakaalam nito, hindi ito maipagkakalat. Sa isang banda, makakasira ito sa aking reputasyon, sa kabilang banda, kung alam ito ni tatay, tiyak na hindi kanya patatawarin. Okay lang ba ito? Hindi nakaimik si Lance, handa ka bang pahirapan ang sarili mo para masiyahan ako? Brendan, mahal kita? At dahil sobrang agrabyado ka sa pagpapakasal sa akin, matupad lang kita. Ikaw, ang tanga. Bumantong hininga si Lance. 2037. I do. Walang pagdadalawang isip na sabi ni Stacy. Sinabi ni Lance na siya ay tanga, at sinabi niyang payag siya. Hindi rin nakaimik si Lance sa kanya. Sa orihinal, si Lance ay walang nararamdaman para sa kanya, at nagpaplanong laruin at itapon siya, na maglalakas loob na gawin ang anumang bagay pagkatapos maging mas malakas kaysa sa emperador sa hinaharap. Gayunpaman, si Stacy ay parang gamo-gamo at hanggal kaya napunit si Lance. Karapat-dapat ba talaga ako sa pagtrato mo sa akin ng ganito?
Bagamat naniniwala ang mga tagalabas na tayo ay magkasundo, nagmamahalan, at may malayang pag-ibig, alam natin sa isa't isa na ito ay hindi totoo, at dati tayong magkaaway. Stacy, noong nakaraan, ako ang bulag, ako ay matigas ang ulo at pabago-bago, hindi ko makayanan ang kalahati ng mga hinaing, ngunit ngayon ay malalim na akong nagising. Rendan, nakikita kong hindi ka really like me in your eyes, napipilitin ka lang sa pressure ng tatay ko. Dahil alam mong hindi naman talaga kita gusto, bakit ako pa ang pinili mong pakasalan, bakit hindi mo nalang hinayaan na patayin ako ng emperador? Hindi ko magagawa iyon sa aking asawa. Servant concubine. Isa kang prinsesa ng isang bansa, ako ang dapat magsabing ministro. Kung alam ng iyong ama na tinatawag mo ang iyong sarili na sunod-sunod na babae, papatayin ka niya. Hanggang kamatayan ay papayag akong maging asawa mo. Nako, sayang ka para sa isang lalaki, kung saan mukha ka pang prinsesa. I don't mind, I just want you to like me and treat me true. Bumantong hininga si Lance, sa orihinal, hindi masyadong maganda ang impresyon ko sa iyo, ngunit, ngayon ay naantig ako sa iyo. Rendan, gugugulin ko ang buong buhay ko para bumawi sa pagkakamaling nagawa ko sa iyo. Tuwang-tuwang niyakap ni Stacy si Lance. No need, wala kang utang sa akin. Rendan, salamat. There's no need to rush to thank me. Although na-touch ako sa'yo, hindi ko naman sinabi na in love ako sa'yo, sa totoo lang, meron na akong nagugustuhan. Si Belinda. Kung totoo yun, I wouldn't mind if you were with her in private. Hindi. Kung gayon sino ito? Stacy, kaunti pa ang alam mo tungkol sa akin, alam mo lang na ako si Rendan sa dati kong buhay, pero hindi mo alam, ang pinagmulan ng buhay ko ngayon Lance, sabihin na natin, sasabihin ko sa iyo, kung paano ako si Lance ay umakyat mula sa ibaba ng hakbang-hakbang. Sa kalagitnaan ng gabi, walang bridal chamber si Lance, sa halip, nandoon siya para ikwento ang paglalakbay. Nakinig si Stacy, noon lang niya naintindihan si Lance sa unang pagkakataon, at napagtanto kung gaano kahirap para sa kanya na makarating sa immortal realm. Madaling araw na, at natapos nang magsalita si Lance. Sige, oras na para bumangon at maligo, naghihintay pa ang tatay mo na mag-toast tayo ng morning tea. Tumayo si Lance. Ngunit niyakap ni Stacy si Lance, hindi siya hinayaang bumangon. What's the drop? Walang bridal shower kagabi, hindi ka masaya. Sabi ni Lance. Sinabi ni Stacy, Rendan, pagkatapos mong malaman ang iyong paglalakbay sa buhay na ito, lalo kitang minamahal at sinasamba. Huwag kang mag-alala, hinding-hindi kita hahadlangan na makipagkita sa mga babaeng iyon sa iyong kasalukuyang buhay. Kung kinakailangan, tatakpan ka. Medyo naantig si Lance sa loob, hindi walang kabuluhan na sinabi ni Lance sa kanya ang maalamat na kwento ng gabi. Salamat. Hindi, pagkatapos ay pumunta tayo sa lugar ni Ama upang mag-ihaw ng tsaa. Sinabi ni Lance, hindi, hayaan mong maghintay ang iyong ama. Ano pang ginagawa mo? Hehe, alam mo. Ngumiti ng mura si Lance at namula si Stacy, agad na naunawaan kung ano ang nangyayari. Sa isa sa mga pangunahing bulwagan, hinihintay ng emperador at ng ina ni Stacy si Lance at ang kanyang dalawang tauhan na mag-toast ng morning tea. Bakit wala ka pa? Kumunat ang noo ng emperador. Sinabi ng Reyna, huwag kang mag-alala, maghintay. Ang araw ay nasa iyong puwit at hindi ka pa rin dumarating, bilasan mo. Oo. Agad na pumunta ang katulong sa tabi ng emperador para bilasan ito. Gayunpaman, pagkaraan ng 10 minuto, bumalik ang katulong na iyon ang mag-isa. Nasaan sina Rendan at Stacy? Kamahalan, hindi ko po alam, hindi po ako nakapasok sa looban nila, pero hiniling ko sa kanilang alilang babae na sugurin sila, at ang sagot ng kanilang alilang babae ay nag-eehersisyo pa ang manugang at prinsesa, kaya sandali lang. Exercise? Anong exercise ang tumatagal? Hindi alam ng alipin. Pagkatapos ng isa pang kalahating oras, sa wakas ay dumating sina Lance at Stacy. Sa sandaling ito, sa labas ng pangunahing bulwagan, sinabi ni Lance, halos 1 oras na kaming naghihintay ng iyong ama, sa palagay ko ay umiinit na ang apoy. Galit na sinabi ni Stacy, kasalanan mo ang lahat, ang kahihinatnan ng galit ng aking ama ay napakalubha. Ngumiti si Lance, mayroon akong ideya, kusa kang naglalakad ng pilay, syempre, huwag mo lang masyadong palakihin. Bakit? Gawin mo lang ang sinabi mo. Oh.
Agad na napaatras si Stacy sa main hall. Magtatanong sana ang emperador, ano ang nangyayari sa iyo, Cloud Violet? Sa sandaling iyon, pinigilan ito ng ina ni Stacy. Ako ay nagbibigay galang kay ama. Yumuko si Lance. Ang emperador ay nagalit, bakit ka pupunta ngayon? Mayroon bang anumang paggalang sa akin? Napaka-autokratiko ng emperador na ito, talagang hindi siya nagustuhan ni Lance sa loob, na para bang siya ang matandang anak ng Heavenly King. Nagkunwaring nahihiya si Lance, kamahalan, patawarin mo ako, masyado akong nasasabik na mapang-asawa si Stacy, kaya, hindi ko napigilan ang aking panloob na kasiyahan. Nakita ng emperador na nakipag-eye contact ang reyna at biglang naunawaan, maaaring buong gabing inihagis ni Renden ang kanyang anak. Hindi magandang magsabi ng kahit ano patungkol sa isang nakakahiyang bagay, at ang emperador ay may wagayway lamang ang kanyang kamay, sandali lang, matuto ng pagpipigil sa sarili sa hinaharap, mayroon pa ring daan-daang milyong taon sa hinaharap. Takot ka pa bang maubusan ng oras? Oo, ama. Si Stacy ay nanatiling tahimik, naiintindihan na niya kung bakit siya pinaypayan ni Lance, at hindi niya maiwasang bigyan si Lance ng isang mapagmahal na sulyap. Ang kinabukasan ng buhay, kasama ang walang kamatayang kapalaran nina Lance at Stacy, wala pang 100 milyong taon, kaya talagang may mahabang panahon sa hinaharap. Sa napakahabang buhay, nagkaroon ng oras para sa lahat ng gusto mong gawin. Marahil, ito ang dahilan kung bakit hindi mabilang na mga immortal na magsasaka, na nagpupuyo sa kanilang mga ulo, ay gustong maging mga immortal. Ang mga immortal cultivator sa immortal realm, tulad ng mga nasa spiritual realm, ay may habang buhay na 10,000 taon. Anumang immortal sa immortal realm, sa mahabang buhay nila, ay madalas na nakakita ng mga henerasyon ng immortal cultivator, na namamatay sa ilalim ng kanilang mga ilong. Isang pakiramdam na hindi mauunawaan ng mga hindi nakaranas nito mismo. Hindi mabilang na mga immortal, bago ang kanilang kamatayan, ay tumingin sa mga immortal na may pananabik, kung paano nila gustong mabuhay ng kasing haba ng mga immortal, ngunit sila ay napakadesperado. Pagkatapos mag-toast ng morning tea, umalis sina Lance at Stacy sa palasyo at bumalik sa Zabel residence. Natural, kailangan din niyang mag-toast ng isang tasa ng tsaa kasama si Teddy. Pagkatapos ng toast, sinabi ni Lance, hahanapin ko ngayon si Master Chen at hihilingin sa kanya na pinuhin ang aking mga table tasks. Sige, pupunta rin ako. Dumating si Lance sa dan room ni Master Chen. Si Master Chen at ang kanyang disipulo, si Milton, silang dalawa ay naging mga bilanggo. Nakakalungkot talagang isipin, ang dati nilang katayuan ay walang kapantay na superior sa Yunluo Immortal Kingdom, ngunit ngayon ay mga bilanggo na sila. Sa pill room, si Master Chen ay nagpino ng mga table tasks na may bogbog na ilong at namamaga ang mukha, ang kanyang mga mata ay natulala. Sa tabi, ang disipulo ni Master Chen, si Milton, ay puno ng mga reklamo at tumulong sa pagdadalisay ng mga table tasks ng walang lakas. 2038. Pareho silang miserable. Nagmamaktol si Miao, kasalanan mo ang lahat, kung ayaw mong umalis, hindi tayo magiging preso ngayon. Milton, sobrang disappointed ako sa iyo. Ngumuso si Master Chen. Sa mga araw na ito, silang dalawa, guro at disipulo, ay nag-away. Idinawit mo na ako at naging preso na rin, kontento ka na. Walang puso, kung hindi kita tinuruan ng sining ng immortal pill, hindi ka sana umutot ngayon. Ngumuso si Milton, kahit hindi ako umutot, mas mabuti na yun kaysa mawalan ako ng kalayaan ngayon, natatakot akong makulong ako dito habang buhay, nagpaparefine ng mga table tasks hanggang sa mamatay ako. Ang mga mata ni Milton ay sa kawalan ng pag-asa. Sa mga mata ni Master Chen, ganoon din ang kawalan ng pag-asa, walang paraan para makatakas sila. Ang puso ni Milton ay napuno ng kalungkutan at sinabing, ang putukan ng kanyan kagabi ay umuusbong at masaya, at nabalitaan ko na iyon ang araw ng kasal ni Renden at Stacy. Ito ay talagang hindi patas, bakit kaya pa rin maging ganoon ang isang tao? Manugang, napakabuti kong tao, matagal ko nang hinabol si Prinsesa Megan, ang dami ko nang ginawang table task para sa kanya, at wala pa rin siyang nararamdaman para sa akin, ito ay ang unfair talaga. Ngumisi si Master Chen, kahit ikaw ay naglakas loob na ipagpalagay na ang prinsesa, pagkatapos na matutunan ang sining ng immortal pill sa tabi ko sa loob ng maraming taon, at nagawa mo pa ring magsanay sa pangalawang antas ng kalidad, na may ganitong kwalifikasyon, mayroon kang lakas ng loob na habulin si Megan.
Ridiculous, the reason why it took me so long to train a second-level quality immortal pill, sa tingin mo ba ay problema ko ito? Ikaw mismo hindi man lang nagturo nito ng buong puso, ano ba, ang lakas pa ng loob mong tawagin akong tanga. Nakakainis si Meow. Guro at alagad, isang pangungusap mula sa iyo, isang pangungusap mula sa akin, magkabilang panig na puno ng kawalan ng pag-asa ay nag-away. Ang ganitong uri ng araw, kailangan pa nilang magpatuloy sa milyon-milyon, 10-10 milyon, kahit bilyon-bilyong taon, na walang katapusan, at gusto na nilang mamatay. Sa oras na ito, dumating sina Lance at Stacy. You, Master Chen, abala ka sa iyong alchemy sa umaga. Ngumiti si Lance. Inangat ni Master Chen ang kanyang ulo at nakita si Lance na nakasuot ng karangyan ng palasyo at nagmamadali, bigla siyang nagalit. Rendan, naglakas loob ka pa ring sumama. Sigaw ni Master Chen. Tumawa si Lance, kapag nakita mo ang imperial na prinsipe na ito ay isang bagay na huwag lumuhod, ngunit maglakas loob ka pa ring sumigaw, ayaw mong mamatay. Ikaw. Nakita ni Milton sa sandaling ito si Lance, at si Lance sa tabi ni Prinsesa Stacy, ang puso ay hindi panlasa, lalo na makita si Stacy na ang magandang mukha, na nauugnay sa nakamamanghang katawan na ito, ay si Rendon ang pervert na ito sa Flipping Ravaged, sa loob ay isang apoy na tumalsik, siya para sa Megan Princess Alchemy Pinipino para sa kung gaano katagal, kahit na siya. Hindi nahawakan ng daliri, pugad talaga Rendon, hindi ka mamamatay ng mabuting kamatayan. Nagngagat ang ngipin ni Milton. Guro at disipulo, marahil sa wakas ay nakabuo na sila ng nagkakaisang prente sa kanilang pagtrato kay Lance. Sinabi ni Lance, kahit gaano ka karapat-dapat na mamatay, kaya kung magpakasal at matulog kasama ang mga prinsesa, habang ikaw, sa kabilang banda, ay nakakapagpino lamang ng mga table tasks dito araw at gabi. Paf! Si Milton ay nagluwa ng dugo sa galit. Naramdaman ni Stacy na hindi siya angkop sa ganoong sitwasyon at sinabing, asawa, hihintayin kita sa labas ng pinto. Good. Itong lugar na ito ay hindi rin talaga para sa iyo na tumira, paano mo hahayaang tingnan ng mga tao ang libong gintong katawan mo? Si Stacy ay abala sa paglalakad. Sinabi ni Lance, Milton, marahil, ngayon lang ang huling pagkakataon na nakakita ka ng babae sa iyong buhay. Anong ibig mong sabihin? Tumawa si Lance, naging bilanggo ka, sa palagay mo, may pagkakataon ka pa bang makakita ng mga babae sa hinaharap? Hindi pagkakataon. Ngunit maswerte ka rin na ang huling babaeng makikita mo ang buhay mo ay akin. Babae. Rendon, papatayin kita. Pa! Sinampal ni Lance si Milton. Milton, hindi ako ang nanakit sa'yo kundi ang amo mo. Enough! Sigaw ni Master Chen. Rendonaw, kung naparito ka para makita ang biro ko, nakita mo na, maaari ka nang lumabas. Sinabi ni Lance, huwag kang mag-alala, wala ako sa mood na makita ang iyong mga biro, nandito ako para bigyan mo ako ng alchemy, pinakasalan ko si Stacy, binigyan ako ng emperador ng ilang walang kamatayang damo, kaya sanayin mo ako. Sa isang grade 2 na walang kamatayang tableta. Nanaginip ka. Umungol si Master Chen, ang kanyang mga mata ay labis na nagbitiw sa lawak na kailangan niyang pinuhin ang mga table tasks para sa kanya. Sa tingin mo ba ikaw pa rin ang matandang Master Chen? Para sa emperador lang. Hindi, bilanggo ka na ngayon, at sinabi kong pinuhin mo ito. Ano bang nagawa kong mali, bakit mo ito ginagawa sa akin? Sumigaw si Master Chen sa sakit, tumutulo ang mga luha sa kanyang mukha. Hindi mapigilan ni Lance na makiramay sa kanya nang makita niya ang ganoong sakit na hitsura. Bagamat nakipag-away sa kanya si Lance at naging panalo, hindi magagarantiyahan ni Lance na siya ang palaging mananalo, at marahil balang araw, maaari rin siyang maging bilanggo o kahit na direktang mapatay. Gayunpaman, sa kabutihang palad, si Stacy ay labis na nagmamahal kay Lance, at ito lamang ang magliligtas kay Lance mula sa kahirapan na ito. Nadama ni Lance sa kanyang puso na mas mabuting tretuhin si Stacy ng mas mabuti sa hinaharap, huwag talagang gawin siyang desperado, kung hindi, ang bilanggo ay magkakaroon ng bahagi ng Lance. Sinabi ni Lance, Master Chen, sa buhay na ito, wala kang pag-asa na umalis sa lugar na ito, maliban sa isang tao, na maaaring makatulong sa iyo. Sino? Si Master Chen ay abala sa pagtingin kay Lance. Sinabi ni Lance, ako. Ikaw, ha? Ngumuso si Master Chen. Sabi ni Lance, huwag kang maniwala sa akin, baka ako lang talaga ang makakatulong sa iyo.
Kung hindi dahil sa'yo, bakit ako nandito at tutulungan mo pa ako? Oo, pero may mga kondisyon. Anong kondisyon? Gabayan mo ako sa alchemy. Nanaginip ka. Kung gagabayan mo ako sa alchemy, maaari akong makiusap sa emperador na patawarin ang iyong kawalang kasalanan. Kung magiging second grade immortal pill master ka, mas mabilis ako mamatay. Ngumuso si Master Chen. Mula sa isang tiyak na punto ng view, totoo iyon, ngunit kung tuturuan mo ako, hindi iyon ang kaso, at least natutunan ko ang iyong immortal pill technique, at ikaw ay itinuturing na aking point man, kaya natural na dapat akong makiusap para sa iyong awa. Isipin mo ang iyong sarili, natatakot akong walang makapagbibigay sa iyo ng pag-asa maliban sa akin. Pagkatapos sabihin iyon, tumalikod si Lance at naglakad palayo. Si Master Chen ay natigilan doon, marahil ay isinasaalang-alang ang mga salita ni Lance. Si Milton ay abala sa pagsasabing, Master, ay pangako mo sa kanya ito lang ang pagkakataon natin, bagamat hindi natin alam kung nagsisinungaling siya sa atin, ngunit wala tayong ibang paraan. Matapos lumabas si Lance sa pill room, sinabi niya sa malakas na lalaki na nagbabantay sa pill room sa huling yugto ng Mortal Immortal, Senior Black Prisoner, itong tatlong immortal grasses ko, mangyaring himukin si Master Chen na tulungan akong sanayin sila. Sa mga table tasks. Huwag kang mag-alala, Emperor Zabel, ang emperador ay nagpaliwanag. Salamat. Umalis si Lance kasama si Stacy. Kung hindi pa nagpaliwanag ang emperador noon, wala nang silbi ang pagdating ni Lance, kahit na si Master Chen ay isang bilanggo na ngayon, hindi siya hahayaan ng emperor na mag-refine ng mga table tasks para sa sinuman, para sa kanya lamang. Si Lance ay bumalik sa kanyang tahanan, habang si Stacy ay bumalik sa palasyo. 2039. Young Master, si Belinda ay humihiling ng madla. Dumating ang mayordomo upang magulat. Papasukin mo siya. Maya-maya, dumating si Belinda at parang pamayat. Belinda, kailan ka dumating sa Xi'an Imperial Capital? Kalahating buwan ka na rito. Paano? I didn't dare to bother you, you've been given in marriage. Belinda said with a sad look. Oh, at bakit ka nanggugulo? Rendan, ano ang dapat kong gawin? Sinabi ni Lance, sigurado akong makakahanap ka ng mas magaling kaysa sa akin. Ayoko. Sigaw ni Belinda. Sabi ni Belinda, Rendan, hindi talaga kita kayang iwan, kung wala ka, feeling ko wala nang saysay ang buhay, pero, manugang ka na naman, I don't dare, Sue. Nakita siya ni Lance na umiiyak ng malungkot, kaya kinailangan niya itong yakapin. Sinabi ni Lance, sa totoo lang, ang katayuan ko ngayon ay bilang isang manugang, natatakot akong mawalan pa ako ng sarili kong buhay kung manggugulo ulit ako. Hindi talaga kita kayang iwan. Umiiyak si Belinda, alam din niyang hindi na niya makakasama si Lance, nadurog ang puso niya sa nakalipas na kalahating buwan. Gayunpaman, hindi pa rin siya makapagpigil ngayon at dumating. Para hanapin si Rendan. Ngumiti si Lance, gayunpaman, ang dahilan ay ganito, ngunit ako, sitang isang tao, ay hindi gusto na pinaghihigpitan, kahit na siya ay isang emperador o ilang makalangit na hari, huwag mo akong subukang paghigpitan. Belinda, kung gusto mo pa akong makasama, iisa lang ang paraan. Anong paraan? Sasabihin ko kay Stacy na gawin kang personal na kasambahay, para madalas kayong magkasama ni Stacy, at kami rin, madalas kaming magkasama, hehe. Ngumiti si Lance na may pagmamalaki. Papayag ba si Prinsesa Stacy? Siyempre papayag ako ang namamahala sa pamilyang ito, si Stacy ay naglakas loob na hindi sumang-ayon, sampelan siya. Namula si Belinda at tuwang-tuwa sa loob. Mahihirapan ka lang, pero syempre, mababaw lang ang pagkakakilanlan ng katulong. Kung gayon kung alam ng emperador. Hindi sasabihin ni Cloud Violet, magtatakpan ka niya. Wala namang sense yun. Sige, bale, ako na ang mag-aayos, umalis ka na sa pwesto ko bago pa may mahanap. Masayang umalis si Belinda. Si Lance sa loob ay napabuntong hininga ng walang magawa, mapalad na nakilala niya ang isang prinsesa na napakabuti sa kanya, kung siya ay papalitan ng isang maingat, si Lance ay nasa isang napakasamang posisyon. Noong gabing iyon, bumalik si Lance sa palasyo at nakipagsaya kay Stacy, dahil siya ay makatwiran, si Lance ay hindi maaaring magalit sa kanya hanggang sa makalipas ang 3 araw. Pumunta si Lance sa pill room. Senior Black Prisoner, sinanay ko na ba ang aking immortal pill?
Bueno, Pino na, inumin mo na. Ininom ng Black Prisoner ang tatlong immortal na table task kay Lance. Itong tatlong immortal pills, ang Black Prisoner ay matako din, kaya lang, hindi niya ito ginagalaw, kapatid siya ng Emperor at ang taong pinagkakatiwalaan ng Emperor, kaya naman pinaponte siya ng Emperor dito para bantayan si Master Chen. Salamat, Senior Black Prisoner, aalis muna ako. Bro-in-law Zabel, mag-ingat ka. Pagkatapos inumin ni Lance ang immortal pill, lihim siyang pumunta sa ibang courtyard para tingnan si Talia at Little Fire at ang iba pa. Kuya Chen, nandito ka na pala. Kamusta na kayo, naging immortal na ba kayo? Tanong ni Lance. Minister, ano ka ba? Ilang araw na lang, akala mo napakadali, parang ang layo. Huminto din si Talia sa paglilinang. Sayang, wala talagang pag-unlad, ang immortalization spell na itinuro mo sa amin ay parang napakahirap intindihin. Medyo nauutol na sabi ni Talia. Sinabi ni Lance, huwag magmadali, maghintay ka, ngayon nagdala ako ng mga walang kamatayang table task. Sa pagkakataong ito ay 100 milyong taong gulang na, at ito ay ginawa ng pangalawang antas na Immortal Pill Master, na double ang epekto. Pagkatapos sabihin iyon, kumuha si Lance ng isang Immortal Pill, ang Immortal Pill na ito ay napakalaki, kasing laki ng itlog ng kalapati, na nangangahulugan na ang itim na preso ay hindi nagbigay ng bawas kay Lance. Hinati ni Lance ang Immortal Pill na ito sa ilang bahagi, isa para sa bawat isa sa kanila. Ang malaking Immortal Pill ay naging 12 mas maliit. Isa para sa bawat isa sa kanila, tawagan ang iba. Lance, saan mo nakuha to? Isang 100 million year old na Immortal Pill, masyadong gastador, normally, imposibleng makuha, dati, kahit ang dating ama mo ay hindi makakuha ng isa. Sa katunayan, bukod sa mga emperador, ang mga ordinaryong mortal na immortal ay talagang hindi nag-iisip tungkol dito. Ang dahilan kung bakit ako nakakuha ng 300 milyong taong gulang na immortal pills, ito ay dahil, sasabihin ko lang sa inyo. Tang nahihirapang magsalita si Lance. Daw, hindi dapat dahil nagpakasal ka sa isang prinsesa. Nagkataon na nagising si Black Pupil at abala sa pagsasabing, paano ba yan, hindi naman ganoon ang tito kong ministro, hindi na siya interesado sa mga babae. Nalungkot si Lance sa Black Pupil, paano niya nalaman na nakita ng kanyang mga mata na hindi na interesado si Lance sa mga babae, kaya nahihirapan si Lance na bumaba sa pwesto. Sinabi ni Lance, mas mabuting magsimula ako sa simula sa huling pagkakataong dumalo ako sa Genius Auction. Nagsimula muli si Lance, tinapos ang proseso ng pagkilala kay Stacy nang hindi nawawala. Sige, iyon lang. Napilitan ako. Walang pagpipilian. Kinailangan, napakalungkot at walang magawa, pakasalan si Stacy. Naniniwala ako na mararamdaman ninyong lahat ang kawalan ko at sakit. Pagtatapos ni Lance. Sinabi ni Harleen, oo, naiintindihan ko talaga. Sinabi ni Lucy, oo, naiintindihan ko rin, Lance, nagsumikap ka. Oo, nagkamali talaga ako sayo. Nakita sila ni Lance, isa-isa, na puno ng panunuya, at tumawa. Sige, huwag kang sarcastic, kahit na ako, ngayon, hindi walang nararamdaman para kay Stacy, ngunit totoo na wala akong pagpipilian. Sinabi ni Talia, akala mo hindi ka namin maiintindihan, nagkakamali ka, maaari mo kaming iwan dahil sa mga pasanin na ito, ngunit hindi mo ginawa, ano pa ang mahihiling namin sa iyo? Ang pagpapakasal lang sa isang prinsesa, bukod pa, nakuha mo ang Immortal Pill at dumating para ibahagi ito sa amin in the first place, wala talaga kaming reklamo, hindi mo kailangang magmukhang guilty. Tumango ang lahat, sa katunayan sila ay lubos na nagpapasalamat na hindi sila pinabayaan ni Lance, kung sila ay mga taong manipis ang puso, matagal na nilang itinapon ang mga pasanin na ito, ngunit si Lance ay palaging kailangang dalhin ang mga ito sa kanya. Ngumiti si Lance, sige, inumin mo muna ang mga walang kamatayang table task, hindi ako makakapunta rito ng madalas, kailangan kong maging mas maingat sa hinaharap, kahit na walang pakialam si Stacy, tiyak na gagawin ng emperador, kung ang alam ng emperor, tiyak na papatayin ka, at baka mamatay din ako. Well, then, contact less in the future, magpadala ka lang ng Alipors. Alipors. Wala pang Alipor sa ngayon, huwag kang mag-alala, sa pagtatakip sa akin ni Stacy, hindi naman ganoon kahirap para sa akin na makipagkita sa inyo. Ayan, aalis na muna ako.
Hindi nagtagal si Lance, wala pang ilang buwan mula noong huli tayong nagkita, at kung hindi dahil sa Reg Along Immortal Pills, hindi na sana muling babalik si Lance dito. Maingat na naglakad si Lance sa buong daan, hindi umuuwi at dumiretso sa palasyo para puntahan si Stacy. Alam siguro ng Emperor na natanggap ni Lance ang Immortal Pill, kaya malamang nalihim na napagmamasdan ng Emperor kung gaano kabisa si Lance sa pag-inom ng pill sa pagkakataong ito. 2040. Ininom ni Lance ang natitirang dalawang immortal na table task at pagkatapos ay pumasok sa nakasarang pinto. Naramdaman kaagad ni Lance ang naipon na immortal chi sa kanyang katawan. 580. Medyo nagulat si Lance, hindi nagtagal matapos maubos ang immortal pill, ang immortal machine ay nakaipon ng halaga na 580, syempre, ang halagang ito ay hindi isang partikular na halaga, ito ang halos naramdaman ni Lance. Nang muling maramdaman ito ni Lance, nakapasok na siya sa gitnang yugto ng Human Immortal. Bukod dito, naabot na ni Lance ang kalahating punto sa gitnang yugto ng Human Immortal. 2 immortal pills to raise me to halfway to the mid-human immortal stage is not bad at all. Nadama ni Lance na hanggat ang kanyang immortal machine ay naipon muli sa 1,000, maaari siyang pumasok sa huling yugto ng Human Immortal. Kaya lang, napakahirap na makaipon mula sa 580 na halaga ng immortal machine hanggang 1,000. Kung walang anumang immortal pills, maaaring tumagal ng 10,000 taon sa pamamagitan lamang ng Lance mismo. Huwag isipin na ito ay isang biro, ang immortal upgrade ay madaling 100,000 o 1,000,000 taon, at ang 10,000 taon ay napakaikli na. Stacy. Makalipas ang 3 araw, lumabas si Lance sa cultivation room. Rendan, malapit ka na bang lumabas? Sinabi ng tatay ko na para ma-maximize ang epekto ng immortal pill, dapat itong matuno ng husto bago matapos ang retreat. Abala si Stacy. Ngumiti si Lance, natunaw ko na ito ng husto, tingnan mo ang aking kaharian. Kalagitnaan ng yugto ng Human Immortal, nakapasok ka pa sa kalagitnaan ng yugto ng Human Immortal. Hindi makapaniwala si Stacy. Oo. Ngunit walang dapat ikatuwa, mahigit kalahati na rin ako sa pre-human immortal cultivation noon. Sabi ni Lance. Sinabi ni Stacy, alam mo ba na ang pinakamataas na inaasahan ng aking ama para sa iyo ay ang hayaan kang magtanim hanggang sa katapusan ng pre-human immortal, ngunit sinabi ng aking ama na mahirap sa 300,000,000 taong gulang na immortal pills lamang. Hindi ko inasahan na direkta kang papasok sa gitnang yugto ng human immortal. Tila naramdaman ni Stacy na lampas sa imahinasyon. Hehe. Alam ni Lance na wala iyon ng Immortal Machine Spitting Technique, mayroon si Lance ng Immortal Machine Spitting Technique, at anumang piraso ng Immortal Machine ay maiipon ng hindi nagdudulot na kaunting basura o pagkawala, na hindi maihahambing. Bilis, sumama ka sa akin upang makita ang aking ama ay magugulat kung malaman niya, ang ibig sabihin nito, ikaw ay napakahenyo. Kung mas maganda ang epekto, mas mataas ang immortal fate, i.e. mas mataas ang talento. Oh, mabuti. Sa sandaling ito, sa bulwagan ng palasyo. Ang emperador ay nagmumuni-muni na sinabi sa kanyang malapit na retainer, hulaan mo kung gaano kalaki ang pagsulong ni Renden pagkatapos uminom ng 3 immortal pills. Sovereign, sa palagay ko ay walang gaanong pag-unlad, pagkatapos ng lahat, kailangan pa rin ng oras para sa mga immortal na tumira kapag sila ay nag-upgrade, at walang halaga ng mga immortal na table task na ininom sa maikling panahon ang makakapagpabuti nito. Sa sandaling ito, pumasok sina Stacy at Lance mula sa labas. Ama! Anong ginagawa niyo rito, Renden, hindi ba't uminom ka lang ng immortal pill? Bakit hindi mo isara ng maayos ang pinto? Sa puntong ito, nagsalubong ang mga kilay ng emperador sa gulat habang sinabi niya, ikaw ay pumasok sa gitnang yugto ng Human Immortal. Eksakto, naparito ako upang magbigay galang sa kanyang kamahalan, ngunit kung hindi dahil sa biyaya ng kanyang kamahalan, hindi ako makakahakbang sa gitnang yugto ng Human Immortal ng ganoon kabilis. Yumuko si Lance. Ang emperador, gayunpaman, ay nagulat doon. Ang epekto ng paggamit ni Lance ng mga immortal na table task ay higit na lumampas sa inaasahan ng emperador, sa pag-aakalang makabubuti para kay Lance na makapag-cultivate hanggang sa katapusan ng pre-human immortal stage. Si Stacy ay abala rin sa pagsasabing, salamat, Ama, sa iyong kabutihan sa aking asawa.
Ngumiti ang emperador, Renden, tila ikaw ay talagang pambihira, na may napakalalim na immortal na kapalaran, kung hindi, imposible para sa iyo na maging isang gitnang yugto ng human immortal ng napakabilis. One level at a time, naghahanap ka na ngayon. Pabalik sa yugto ng human immortal, lahat sila ay langgam, congratulations. Inaasahan kong tretuhin mo ng mabuti si Stacy, huwag mong pababayaan ang mabuting hangarin ng aking hari. Nagsalita ang emperador sa medyo maasim na tono. Oo, ang hamak na lingkod ay tiyak na mamahalin si Stacy kaysa sa pag-ibig. Siya mismo. Ang sarap sa pandinig ni Cloud Violet. Bumaba ka na. Noon lang umalis sina Lance at Stacy. Sa loob ng puso ng emperador, hindi talaga siya masaya para kay Lance. Ito ay isang napakakomplikadong pakiramdam, ang kalikasan ng tao ay lahat ay makasarili at komplikado. Inisip ng emperador ang kanyang sarili, sa pre-Earth Immortal Stage, hindi ko alam kung ilang taon na, hindi nakaakyat sa Middle Earth Immortal Stage, isang layer sa isang araw, gusto talaga niya maging Middle Earth Immortal Stage. Ngayon ay nakikita si Lance na napakadaling pumasok sa gitnang yugto ng Human Immortal, paanong hindi siya maasim. Pagkaalis ni Lance, sinabi niya, mukhang hindi masyadong masaya ang iyong ama. Siya ba? Nako, dapat akong magkamali. Tumawa si Lance, ngunit si Lance ay may dagdag na pag-iisip sa loob, mas mabuting huwag maging masyadong piercing sa hinaharap, ito ay lubhang nakakatakot kapag ang mga tao ay nagseselos. Pagkatapos nito, naglabas ng utos ang emperador, si Zabel Shanma ay pumasok sa gitnang yugto ng Human Immortal, at ang buong bansa ay nagbakasyon ng 3 araw. Si Lance ay medyo hindi nakaimik, gumawa ng isang malaking labanan. Sa katunayan, hindi ito pagmamalabas, isang miyembro ng royal family na nag-upgrade, iyon ay napakalaking bagay. Pagkatapos ng pambansang pagdiriwang, muling pumunta si Lance sa Dan Room. Si Lance ay puno ng tagsibol, habang si Master Chen ay masipag pa ring gumagawa ng mga table tasks. Master Chen. Tawag ni Lance. Anong ginagawa mo dito? Ngumuso si Grandmaster Chen. Na si Milton ay abala sa pagmamakaawa kay Lance, pagbati kay Zabel sa pagtungtong sa gitnang yugto ng Human Immortal. Sinabi ni Lance, "Yo, kahit ikaw ay masasabi mo sa aking kaharian." Ano ang sinabi ni Zabel Prince-in-Law, nakapasok ka sa gitnang yugto ng Human Immortal, ang bansa ay nagbakasyon ng 3 araw, at mayroon din kaming pambihirang 3 araw na pahinga. So ayun na nga. Tumingin si Lance kay Master Chen at sinabing, Master Chen, gaano mo napag-isipan ang proposal ko noong nakaraan? Kung gusto mong i-guide kita sa alchemy, fine, pero anong garantiya mo na mapapalaya ako ng Emperor? Sinabi ni Lance, hindi ko ito magagarantiya, ngunit dahil ako, si Zabel, ay nangako, gagawa ako ng paraan. Malinaw na sinusubukan mong manloko. Mukhang hindi ka naniniwala sa akin, kaya kalimutan mo na ito, Palm. Hindi na nag-abalang magsalita pa si Lance, gayon paman, ang Master Chen na ito ay isa ring napakahirap na antas ng 2nd grade Immortal Pill Master, kaya huwag hayaan mong turuan kanya ng masama. Naisip ito ni Lance, mas mabuting huwag magmadali, gawin ito ng paisa-isa, mayroon pa rin siyang mahabang buhay sa hinaharap. Umalis si Lance. Ang puso ni Master Chen, gayon paman, ay napuno ng panghihinayang, ang kanyang tanging pagkakataon ay nawala. Dumating si Lance sa palasyo, at pagpasok niya sa looban ni Stacy, nakita niya sina Stacy at Megan sa loob. Husband, bumalik ka na. Masayang lumapit si Stacy. Tumingin din si Megan kay Lance at ngumiti sa kanya, congratulations, Rendan. Salamat. Tumango si Lance, nakatingin sa mga mata ni Megan, pareho silang kakaiba. Gayunpaman, hindi ito nakita ni Stacy. Sinabi ni Stacy, magwawalis tayo ng mga libingan, gusto mo bang sumama sa amin? Grave cleaning. Kaninong puntod ang magwawalis? Sabi ni Cloud Violet, libingan ni Kuya Cloudfall. Yun Luo. Agad na sabi ni Lance sa kanyang isipan, hinahanap ang mga alaala ng kanyang nakaraang buhay. Nalaman kaagad ni Lance. Si Yunluo ay isang napakatalino na prinsipe ng Yunluo Immortal Kingdom sa nakaraan, ngunit sa kasamaang palad, siya ay pinatay kalaunan.